Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kaibigan at welcome back sa ating channel. Isang air cooler ay dinala po sa atin mga kaibigan. Ayun o, pampalamig mga kaibigan. Nagkakawindang-windang tayo dito. Sobrang init. Ayan, dinala sa atin ano ba? At ang problema po ay bigla daw pong tumigil. Ay fan mga kabalita. Actually yung iba ay function ay gumagana naman ang nawala lang po ay yung sa fan po natin o sa motor mga kaibigan. Ito po yung nabibili diyan sa online ayan. Mura lang po ito mga kaibigan at check natin kung ano ang problema nito mga kaibigan. Tingnan natin muna. Lagay natin ito. Alright. Ito yung sa cold. Ayan umuugong. Ibig sabihin good ang sa cooler natin mga kaibigan. Ito yung sa wind o fan. Wala. Zero. Mga kaibigan. So yan po ang gagawin natin. Kaya naman samahan nyo uli ang inyong lingkod sa isa na namang paggawang ito mga kaibigan. So yan na mga kabalita at na-open na natin ang likod kakaiba ang air cooler na ito mga kaibigan. Kailangan talaga buksan ito. Hindi gaya ng mga branded na nakalock lang yan ng isang pihit mo lang ay matatanggal na mga kaibigan. Dito na-observe natin na magaan naman ang pag-spin although siguro talagang bumigay ang thermal fuse nito mga kaibigan. Yun ang hinala po natin. Para mawala ang hinala, syempre bubuksan po natin ang kanyang motor mga kaibigan. So yun ang mga kabalita at i-check natin ang thermal fuse. Yung ganitong air cooler mga kaibigan ay tansya po natin ay nababasa dahil dito ang nipis. Ngayon kung gusto may improve to halimbawa kung sinong nakabili, lagyan ng harang dito i-prevent ang pagtulo papunta sa motor. Ganito yung brand na to mga kaibigan. Walang brand. And buksan natin ito. Basa pa rin. Bagong-bago mga kabalita. At ayon sa may-ari, ilang araw pa lang daw to. Dalawa. Pantangin nyo yan. So nasira agad mga kaibigan. Ayan. 145 degrees Celsius. May pulang-pula ang tanso. Sena. Oo, talagang medyo nangangamoy pa Bago. Amoy bago, amoy sot. Ang kagandahan dito mga kabalita ay bearing ang gamit, hindi busing ayan kaya pala hindi siya nag-lock basta. Maganda. Ngayon tingnan natin ang thermal fuse. Dahan-dahan natin pupupin para makalabas sa case. Ayan na. Bilis naman Ayun.
Ayan na. Basa po ang loob mga kabalita. So yun po ang naging dahilan talagang kaya nasira po ang ating motor. Ayan may basa po. Kaya minsan yung mga ganitong stator ng mga kaibigan, ayan hindi ito basta-basta nabibilhan. Round. At ito ay talagang pagka nasira, i-rewind. Yun nga lang, titibay na ang ating motor pagka ito ay pinarewind dahil magiging tanso na pure copper ang ipapalit dito mga kaibigan. Yan sa mga nakabili nito sa online, magsilbing magkaroon tayo ng idea para hindi mabasa ang motor natin. Maglagay tayo dito ng kahit plastic dito sa parting tutuluan. Hindi rin kasi pag-plastic na eh. Ganun tayo binibis tayo. So basa pa rin ang loob mga kabalita. So bali babaklasin po natin lahat ito. Yung mga tali na yan mga kaibigan. So ito mga kabalita unfortunately ay nabaklas na po natin at hinahanap ang thermal fuse ng mga kaibigan. Pero mukhang walang nilagay mga kaibigan. Wala man lang resistance ang ating motor. Ayan. So wala dito ang thermal fuse Samantalang dito po sa ating schematic na nilagay po nila ay andito daw sa block. Talaga naman Ayan Ayan. Nakalagay po diyan. Nandoon sa block nakakonect ang thermal fuse natin na may rate na 145 degrees Celsius mga kaibigan. So saan? Wala. Budol pa to. Baka doon nilagay sa ilalim nito mga kaibigan. Pero mali pa din. Ginawang yan mga kaibigan. So sa mga makakabili po nito, ingatan po natin na huwag mabasa mga kaibigan. So yan man din lamang nawala dito ang thermal fuse mga kaibigan. Trace natin doon sa itaas pero hindi po pwede nandun yun ilalagay. Ayan. Wala talaga dito. Okay. Hanapin natin doon sa taas kung ano ang kinabit nila doon para protection man lamang dito sa ating motor in case na mabasa po mga kaibigan. Alright. So ito mga kabalita ang ating control binuksan po natin dito para ma-check kung ano ang meron dito. Wala naman po. Pwera dyan sa mga switch na buo pa naman mga kaibigan. Ayan Ito nagtataka ako ba't hindi nakahinang yung isa na yan ang pangit ng solder. So yun po hindi po natin mabibilhan ng motor ito mga kaibigan hanggat hindi pa natin nakausap ang may-ari So bali idudugtong po natin sa ating video pagka ito ay nabilhan na po natin mga kaibigan pagka pumayag ang may-ari. Alright. So hanggang dito na lang po muna ang ating vlog na ito mga kabalita sa mga makakabili. Ayan po ang itsura nito. Hindi po to branded. Mura nga po siya at halos wala pa sa kalahati ng mga branded na air cooler mga kaibigan ayan siya. Yan, sana ay nakapagbigay tayo ng idea sa lahat ng mga televiewers po natin, lalong lalo na dun sa mga nagkaka-interest na bumili ng ganitong unit mga kaibigan. Thank you and God bless po sa ating lahat mga kaibigan. Wala man tayong nakuha dito, wala ring kinabit na protective device mga kaibigan
Yun ang mahirap. Dahil nababasa nga po ang motor, wala namang thermal fuse na nilagay mga kaibigan. Nakita nyo naman ang binuksan natin So yan, thank you. God bless po sa ating lahat mga kaibigan. So ito bali, ang motor mga kaibigan na nabasa dito sa ating air cooler mga kaibigan. Ayan dito galing ang moist. Sa mga hindi pa nakakaalam, pagka ito ay bibilin po natin ang basyo na ito, yung bakal iiwanan na po yan sa kanila kasama yung tanso. Baka yung iba ay hanapin pa po mga kabalita. Ayan, isang tip doon sa mga hindi pa nakakaalam mga kaibigan. So ito mga kabalita walang choice kundi ipa-rewind yung motor ng air cooler na nabili ng ating suki mga kaibigan dahil siya ay nabasa. Ayan na po, bagong rewind at pure copper ang nilagay po dyan. Pagka pure copper mga kaibigan ay less ang consumption sa ating power dahil yan ay low resistance mga kaibigan kumpara doon sa ating aluminum. Ayan, so ilalagay na po natin mga kaibigan doon po sa mga nakabili ng ganitong air cooler mga kabalita ayan, tingnan natin yung sa online. Yun po ang kadalasan na nasisira dyan ang motor po natin dahil nga nababasa ang ating motor galing dito sa pagtulo ng ating air cooler na ito mga kaibigan. Ayun.